umaga, meron tayong perfect na pampagising. Ay, alam ko yan. Malaking pasabog, tama? Actually, hindi ito pasabog eh, kundi paanda. May gulong yan, Kuya Chris. Oo, gulong. Sorry. Paanda. Hindi rin. Hindi. Walang gulong. Pero huwag ka mag-alala, may LC ito. LSE. Ay, iba yun ah. At ang invention na ito, small pero incredible. Hatid ng ating bagong kakulab, sina Bong Villanueva and Raymond Rodriguez from Tiny Whoops, Philippines. Welcome to I Believe, guys. Hello. Guys, tingnan nyo. Napaka-high-tech ng dala-dala nila. Kaya yan. Tapos, headset ba to? Gagawin mo yan. Goggles. VR pa siya. Baka, ready na ka magpasiklab, ha? Sige, Let's Kuya. do it. Wow, grabe naman. Wow, ganun o. Oh, di ba? Nangyayari yun. High-tech na ang mga laruan ngayon, di ba? Pag dumadaan siya sa obstacle course, parang nakakabitin yan, guys. Ha? Oo nga eh. Grabe, parang more pa dapat. More pa. Don't fly away. Kasi marami pa tayo experiments na nakakabilib. Ayun! Ay, believers! Kanina may pasample tayo ng mga micro-drones. Yes. Di ba? At para mas maintindihan natin kung ano ba ang micro-drone at ang technology behind it. Let's welcome back Bong Villanueva and Raymond Rodriguez. Yes, sir! Hello From po. Tiny Whoops, Philippines, guys. Wow. Thank you, thank Ang cool you. nun. Grabe. Guys, pwede pa kita ko ano Oo yung nga. hawak nila. Ito yung monitor. Ito Ito yung isa. pinapanood natin. Ay, oo nga, no. Ito yung micro-drone. Ito ang micro-drone. So, ano ba ang micro-drone? Baka pwede nyo i-explain ng konti sa amin. Ang mga micro-drone ay aerial vehicles na meron siyang 4 motors, tapos meron built-in camera and video transmitter. Ooh, yung camera. So yung size ng battery niya is smaller than a AA pero times 3 yung voltage. Okay, And grabe. even lighter. Gano'ng kahaba yung ano nito, life ng battery? Oo. Yes. Isang full charge. Sa isang full charge, it will run for about 3 to 5 minutes. 3 to 5 minutes. Okay din. And then, yung charging time niya, around how long? Around mga 5 minutes. Ay, okay lang din. fast Kahit charge. i-charge mo. Okay. Fairness. Ano po, saan po ba ito ginagamit, itong maliliit na drone Ayan. na to? Ah, Grabe, yung ang mga liit eh, oh. maliliit na drone na to, specifically yung Tiny Whoops, are used for indoor racing. Okay. So, nire-race namin to around obstacle courses like what we have here. So, nagko-conduct kami ng competition from other parts. Talaga? Yes, tapos ginagamit din yung ibang klaseng micro-drones for aerial videography and Alright. documentation. Mga ganun. Yung iba naman ginagamit for search and rescue, mga long-distance survey. So, madami na palang gumagamit nito. Yung kanina ito, napansin ko yung mga goggles Oo nyo. nga eh. Anong use niya? Anong kinalaman niya dun sa drone? Yung goggles, use niya para mag-transmit nung sa video para makikita mo. So, Yes, Para oo makita ng nga, operators. nakikita namin sa kaya siya ano. tinawag na FPV. Kasi first person view. So parang ang feeling nun, parang kayo yung nagdadrive, kayo nakasakay. Tama. Oo nga, no? Parang realistic. Galing. Pero, sir, gaano kataas ba inaabot ng lipad niyan? Actually, yung taas, pwede yung sabayan yung mga airplane natin. What? Pero as for, syempre, bawal gawin yun. May regulation naman siguro, di ba? Oo. Ang minimum regulation natin sa altitude is 120 meters. Okay. So, yun lang yung limit na talaga. So, the range naman, kaya niyang umabot ng 30 to 40 kilometers. Kanina guys, sinabi nyo, pwede ito pang racing. Baka pwede nyo Yes. pakitaan ng isang mini race dyan dito sa studio. Pwede? Talaga? Pwede. Oh, wow! Okay guys, let's do it. Yeah.
Guys, kakaiba talaga si Tiny Whoops Philippines. Ano masasabi niyo dyan? I believe! Ang ginamit na drone ay maliit na ducted quadcopter with FPV or first-person view capability. Dahil may transmitter ito, nasa-send nito yung nakikita ng camera sa goggles na suot ng operator. Imbensyon ito ni Jesse Perkins ng Colorado, USA. Matagal na siyang nagde-develop ng maliit na motors sa kagustuhang makagawa ng maliliit na quadcopters. Ang Tiny Whoop ay isang proof na mas lumalaki ang mundo natin kapag ginamitan ng science. I believe!